Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian D. Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, September 29, 2024. Ngayong araw po ay itutuloy ang ating series which is about the Lordship of Christ over all things. So ito na po ang ating huling parte ng ating series at specifically ang magiging topic po natin for today ay about dreams. So Jesus claims all of our dreams. Now, ang ating talata po ay manggagaling sa Matthew chapter 6 verse 33. Sabi po dito, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Sa Tagalog po, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Now, tayo po ay dadako sa mga katuruan na aking natutunan mula sa talatang ito. Una po, Jesus calls us to give up worldly dreams. Yung mga tao po, hindi pwedeng magkaroon ng dalawang Diyos. Hindi pwedeng magkaroon ng dalawang master. Hindi pwedeng magkaroon ng dalawang sinasamba. Dapat isa lang. So, hindi pwedeng Diyos at pera pareho mong master. Hindi pwedeng dalawa yung sinasamba mo. So, you need to choose one. Alam niyo po, karamihan sa mga pangarap natin na may kinalaman sa pera, dapat hindi natin ito pinapangarap. Yung mga pangarap natin na kinalaman sa pera, sinasabi ng ating verse, dapat unahin po natin ang Diyos. I-give up natin yung mga dreams na walang kinalaman sa kaharian ng Diyos. Ang pinakauna po dapat palagi ay ang kaharian ng Diyos at ikakalugod ng ating Panginoon. Next po, Jesus requires us to focus on His kingdom. Isip po natin ang kaharian ng Diyos, ang pagpapalaganap ng paghahari ng ating Diyos dito sa lupa, na maipalaganap natin ang paghahari ng Diyos, paghahari ng Panginoon sa buhay ng mga tao. At ito ay simulan mo sa pamilya mo dahil masigit pa ito sa mga pangarap ng mga may kinalaman sa material na bagay o mga worldly dreams. So, kailangan unahin po natin ang paghahari ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pamilya. And lastly po is Jesus provides us everything we need. Kung inuuna po natin ang kaharian ng Diyos, trust me, ang Diyos po ang magpo-provide ng mga kailangan natin sa buhay. Pag naglilingkod tayo sa kaharian ng Diyos, ang Diyos ang bahala sa atin. Kaya naman po para sa ating application, una po, dream God's dream. Pangarapin mo yung pangarap ng Diyos. Huwag natin limitahan yung mga pangarap natin sa mga maliit na bagay o sa mga personal dreams natin na dapat pangarapin natin na maghari ang Panginoon sa ating mga buhay, sa buhay ng ating mga mahal sa buhay. Also, serve in the kingdom of God. Maglingkod po tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi lang po ito ang when you say kapag tayo po ay naglingkod sa Diyos, hindi lang po ito about sa pag-a-attend sa church, pag-serve, pag-worship. Dapat po ito po ay araw-araw natin ginagawa. Dahil ang pag-serve po sa Diyos ay hindi lang every Sunday, dapat araw-araw. Kaya sa lahat ng ating ginagawa, dapat ito ay nakakalugod sa Panginoon. So, remember po dun sa nakaraan nating daily devotion, nabanggit ko po na baguhin natin, i-redefine natin yung concept natin about sa worship and service, na hindi lang po yung simpleng pag-attend sa church, hindi lang po yung simpleng pag-daily devotion and yung mga karaniwan natin ginagawa every time na nag-attend tayo sa church. So, hindi lang pala natatapos doon yung mga pwede natin gawin kapag nagsiserve tayo sa Panginoon. Kasi isipin nyo po, kapag yun lang yung ginagawa natin, so parang sinasabi natin na every Sunday lang natin pinaglilingkuran ng Panginoon. So, dapat i-redefine natin yung concept natin about worshiping and service, na hindi lang naman yung simpleng pag-attend sa church, yung pag-daily devotion, pag-worship. So, hindi lang pala natatapos doon yung mga maaari natin gawin para makapaglingkod tayo. Kasi dapat kapag nagsiserve tayo sa kaharian ng Diyos, dapat araw-araw natin itong ginagawa. So, kahit yung mga simpleng ginagawa lang natin sa araw-araw, dapat i-make sure natin na nalulugod ang ating Panginoon.
Dahil ang pagsiserve po sa kingdom of God, ang paglilingkod sa harian ng Diyos ay ginagawa dapat araw-araw. And lastly po is trust in the King's provision. Pagtiwalaan po natin ng Panginoon na siya ang mag-provide sa ating mga pangangailangan. Magtiwala po tayo sa provision ng ating Panginoon. Tandaan natin, if we are serving in the kingdom of God, we will also experience the kingdom's provision. Mamumuhay ka ng may katuwiran.